Opelia? Mama! Nanaginip ka na naman. Namatay ang lampara. Kasalanan ko. Nakalimutan kong tignan kung marami pang gas. 2 beses na yan. Wala ring kuryente. Madaling araw na. Hanggang 10:00 lang ang kuryente. Ang mabuti pa doon ka na matulog sa kwarto ko. Bili kayo. Salamat po. Meron na ho. Bili ko kayo ng kandila. Alin, kandila kayo. Alin, kandila kayo. Magandang umaga po, Aling Ofelia. Magandang umaga naman, Daniel. Sabi nga po pala ni Padre Alcoriza na mag-usap na kayo pagkatapos ninyong ayusan ang mahal na birhen. Ofelia! Magandang umaga po, Padre. Tuloy ka! Kumusta ka, Iha? Mabuti po. Upo ka. Alam mo, Ofelia, nagtanong sa akin ang iyong mama kung sino may re-recommenda ko para mangasiwa ng inyong asyenda. Tila raw yata napapabayaan. Kasi po, mula nang mamatay ang papa, ay wala nang nag-asikaso. Iniisip ko na baka maaari si Rafael. Natatandaan mo siya, hindi ba? Opo.
Alam mo rin siguro na pinag-aral ko siya. At nakatapos naman ang AB sa Colegio de San Juan de Letran. Ilang taong nagtatrabaho sa isang opisina sa eskolta. At kailan lang naging hepe ng isang seksyon. Pero iniisip na iwanan ang kanyang trabaho. Parang masikip daw sa kanyang trabahong yon. Alam mo na naman kasi si Rafael. May pagkamakata. Hanggang ngayon, hilig na sumulat ng tula kahit hindi pinagkakakitaan. Hindi ko lang alam kung tatanggapin niyang pangasiwaan ng asyenda. Pero mag-uusap daw kami pagdating niya. Makikipamiesta rito. Si Rafael? Yun ang ampo ni Padre Alcoriza. Yung kampanero sa simbahan nung araw. Ah, oo, naalala ko na. Yung galing sa isang bahay ampunan sa Maynila. At hindi malaman kung sino mga magulang. Mabait na bata yun, tahimik at magalang. Paano ho naman magkakaso ngayon? Palaki ata ng pare. Pero alam nyo, malaki ang pagkakagusto ng kay Ophelia. Totoo, Ophelia? Nung araw pa ho yun. Naglakas loob na ligawan ka? Hindi ho. Patingin-tingin lang. At idinaan pa sa patula-tula. Anong patula-tula? Sumusulat ho ng tula yun eh. Ginagawa niya at itinatago sa itaas ng kampanaryo. Yan ba mga tula ng pag-aalin ng pag-ibig kay Ophelia? Ang nangyari, nahagilap nitong si Daniel. Ang ginawa, kilala si Daniel yung ating sakistan mayor ngayon. Aba, ibinigay kay Ophelia. Yun lang naman pala eh. Siguro na pag-isip-isip ng pobre na hindi niya kauri si Ophelia, kaya hindi siya nangahas. Mama. Anong pakiramdam ng anak ko? Nahihirapan ako, Mama eh. Oo, alam ko. Tiisin mo lang, anak. Gagaling ka rin. Alam mo, Buging, dumating ang papa mo kagabi. Ba't hindi ka siya nakita? Kasi natutulog ka. Hindi na kita ginising. May dala ang papa kay Buging kagabi. Ito, oh. Kailan liuwi ang baba ko? May inaasikaso ang papa. Pag natapos ang trabaho, uuwi. Seis. Ignacio. Hoy, Tonyo! Ano nga panyaro? Dumating ka na pala. Oo. O, kamusta naman yung dinayong pintakasya sa Cebu? Ako, napakamalas. Talong-talo kami. Swerte mo, hindi ka nakasama. Puka! Girilyo.
Yun nga palang 500 na ako sa'yo. Hindi ko malaman kung paano kong babayaran. Huwag mong intindihin nyo. Kung kailangan lang magkaroon, tsaka may bigay. Hindi yun ang problema eh. Gipit ako. O baka matulungan kita. Sabihin mo. Magkano ba ang kailangan mo? Hindi yun ang sadya ko, Ignacio. Gusto ko sana magbenta ng bahay at lupa sa'yo. Alin, yung nasa San Juan? Hindi, naibenta na yun eh. Ha? Ganun ba? Ano yung pagbibili mo? Yung nasa Santa Ana. Hindi ko alam na may bahay at lupa ka pala ron. Meron. Mama. Hindi ho. Rafael! O ano? Daniel! Binatang-binata ka na. Oo nga. Ang tagal mo hindi nauwi ah. Pero ibinabalita sa amin ni Padre Alcoriza ang mga sulat mo. Ganun ba? Mainam naman daw ang katayuan mo sa Maynila. Talaga yung nakakaraos din. Si Mang Dencio nga pala. Siyang kapanero ngayon. Densyo, Si Rafael Mang Dencio. kumusta ho? Mayroon kang tulangan nalagay sa magazine, di ba? Yung nabasa namin yan. Aba, siguro ang laki ng bayad sa euro. Bayan, wala, utang na loob mo pa kapag nilathala nilang tula mo. Ganun ba? Padre? Rafael! Huwag kang tumawag, Casio. Kung nakita mo na si Maxima, maski ikaw maulong sa kanya. Eh ako nga, sa kaunlang ko, akalain mo maisipan mo ibili ng bahay.
Buti hindi mo nalagay sa kanyang pangalan. Muntik na nga eh. Nakapag-isip-isip lang ako. Mula pala sa mabuting pamilya si Maxima. Paano mo naman naloko na makisama siya hindi ka kasal? Susumpahin daw siya sa kanila. Sa awa ng Diyos, ganun din naman nangyari sa kanya. Sumama sa akin. Tinapon na eh. Eh kung pagbibili mo sa akin ng bahay, saan mo sila titira? Siguro iupa ko muna ng tama para sa kanila. Malaki para sa kanila yung bahay. Eh kung ako nga, nangungupahan rin dito sa Manila, sila pa. May kahinaan na si Doña Edad. At may alta presyon pa. Kaya hindi na dapat na hindi naman ikaw mismo ang Kumusta ka, Antonio? Inilabas ko na si Buging. Kailan pa? Mag-iisang buwan na. Wala na akong maibayad sa ospital. Naipagbili ko ng lahat ng aking mga alahas. Ikaw lang eh. Dapat, noon mo pa siya nilabas. Alam mo naman na hindi nagagamot ang leukemia. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Bukod pa sa malaking gastos. Wala kang awa sa iyong anak. Yung humababa ng konti ang kanyang buhay. Wala bang kahulugan sa iyo yun? Baka nakalimutan mo na. Malaki na rin ang naggastos ko sa kanya, Maxima. Pero hindi yun. Kahit ano naman ang gawin natin, ay doon din ang kanyang punta. Bakit pa habain pa natin ang kanyang paghihirap? Kay tagal mong nawala. At darating ka ngayon para sabihin lamang yan sa akin. Ni hindi mo lapitan o tingnan ang kalagayan ng iyong anak. Anong magagawa ko? Kaya ko mailigtas ang buhay niya? Hindi nga. Pero, yung maramdaman ni Buging, na inaalala mo siya. Kaya ako nabubuisito mo rito. Masyado kang mabunganga. Bukas, ay may taong darating dito. Patuloyin mo. Titingnan niya itong bahay. Dahil ibebenta ko na. Magkakano ba ito? 3.20. Napakamahal naman.
Salamat. Sa buhay ay ikaw ang tanging bituin. Nilikha ng Diyos upang tingalain. Liwanag mo'y tanglaw ng puso sa dilim. Dilim ng buhay ko'y nais kong punitin, na ang ipupunit ay iyong luningning. Ngunit paano kaya kita aabutin? Kung kasalanan mang ibigin ng tapat, hingi ko sa iyo'y patawad. Patawad. Talagang may mga taong ganoon. May phobia. May takot sa iba't ibang bagay. Mayroong takot sa matataas na lugar. Sa seradong espasyo, mayroon namang takot sa dilim. Pero, hindi ho natural na basta magkaroon ng phobia ang isang tao. Kailangan ho ay meron siyang danasin para siya magkaganyan. Nasa Maynila ka na ba nung makasakit si Ofelia? Nagkasakit? Ano naging sakit? Eh hindi nga nalinawan, maging ng doktor niya. Para daw bang nagkaroon ng shock na hindi man maintindihan. Kahit sino daw ang kumausap, eh ayaw magsalita kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang laging sagot eh, wala, wala. Eh sabi nga nung Don Julio, eh ibig na niyang maniwala na nakukulam ang kanyang anak. Eh gano'ng katagal ho siya nagkasakit? May 5 buwan yata. Si Eugenia ang inuutusan, gumawa ng mga tungkulin niya bilang rekamadera. At nang muling lumabas ng bahay, eh ibang-iba na siya. Laging malungkot. Laging parang wala sa sarili. At umiiwas na makihalo sa mga tao. Noon ho kaya siya nagsimula magkaroon ng takot sa dilim? Yan ang sabi ni Doña Edad. At mayroong pang isang bagay na labis na kinatatakutan ni Ofelia. Isang panaginip. Ano ang panaginip? Eh hindi masabi ni Ofelia. Pagkaraan daw ng panaginip, eh hindi na niya maalala. Pilitin mong makapagpatuloy. Ako nga nung mag-high school 25 anyos na. Ako ang pinakamatanda sa klase namin Mandensyo? Uy! Pwede ho bang ako na ang tumugtog ng kampana sa unang misa bukas ng umaga? Sige. Ilang taon na ba mula nang huli kang tumugtog ng kampana? Siguro 10 taon na di siguradong hihingaling ka sa pag-akyat sa kampanaryo. Sequentia Sancti Evangelii Secundum Lucum. In illo tempore, cum turba plurima convenirent, et de civitatibus properarent ad Iesum, dixit per similitudinem, exiit qui semenat, semenare semen suum, et dum semenat, aliud sesidit secus viam, et conculcatum est, et vole cres celi, qui pridie quam patiretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas,
et elevatis ocules encelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit deditque discipulis suis dissens, accipete et mandocate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Magandang umaga sa'yo. Hindi mo na ba ako kilala? Kaibigan ako ni Antonio. 3 beses na nga niya ako sinama rito eh. Anong kailangan mo? Inutusan ako rito ni Antonio. Alam ko kung bakit kayo inutusan ni Antonio. Para sabihin nabili na ang bahay na ito at dapat na kaming umalis. Para kami mga hayop na itatapon na lamang niya sa lansangan. Pati ang mga kasangkapan ko ay binenta niya. Meron na kayong lilipatan. Nakiusap nga si Antonio na ihatid ko na kayo. Saan kami lilipat? Sa isang aksesorya. Paano kami mabubuhay doon? Eto. Ipinabibigyan ni Antonio. Pera? Magkano? 300. Si Antonio. May inaasikaso eh. Kaya hindi makarating dito. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi niya pinanginayangan ang halaga ng bahay at lupang ito. Marahil, matagal na niya kaming iniwang mag-ina. Sabihin mo din sa kanya na tinanggap ko ang pera, hindi para sa akin, kung hindi alang-alang sa kanyang anak. Ayon kay Padre Alcoriza, ay mabuti raw ang pwesto mo sa opisina sa Manila. Bakit gusto mong umalis? Kumpanya ho yun ng isang pamilya. Ano ngayon kung kumpanya ng isang pamilya? Sila-sila lang ho ang tumataas sa kanilang pwesto. Anak, kapatid, kamag-anakan, at pamangkin. Ang iba ho wala ng pagkakataon. Iniisip mo kung hindi ganon, ay dapat na nasa mataas sa pwesto ka na? Hindi naman ho. Naiisip ko lang na kawawa naman yung higit na karapat-dapat. Bueno, ayusin mo na ang pagbibitiw mo sa trabaho. At kung handa ka na magsimula, mag-usap ulit tayo. Salamat ho. Tutuloy na ho ako. Adios. Hijo. Gusto kong malaman mo na tinatanggap kita alang-alang sa rekomendasyon ni Padre Alcoriza, hindi sa ano pa man. Salamat ho. At gusto ko rin ho sabihin,
na tinatanggap ko ang trabahong ito. Alang-alang kay Padre Alcoriza at hindi sa ano paman. Magpapaalam na ho ako. Kumusta dito, Mang Quintin? Mabuti naman po. Natatanggap mo ba naman yung mga pinapadala ko sa pera? May mga bumpong wala eh. Ganun ba? Pasensya ka na kung... Walang pagbabago. Parang hindi ako nawala ng matagal. Wala naman kasing gumamit dito eh. Maalala ko, Mang Quintin, anong malaking pangyayari dito sa bayan natin mula nang mawala ko? Wala naman gaano. Siya nga pala, patay na si Don Julio. Mga 7 buwan na. Alam ko. Nabalita ako sa Manila. Kaya libre na akong umuwi rito. Ito ba magiging kwarto ko? Oo, ito nga. Meron ka bang gusto nyo ipabago o ipaayos? Saka na ho, Man Tomas. Ano naman ho ito? Ay, yan ang kwarto ng Pelia pag naparito sila. Madalas ho ba sila rito? Noong araw, pero matagal lang hindi naparito eh. Ewan ko ba kung ilang taon na? Nakasusi yan. Bakit ho nakasusi? Nasa kanilang susi. Ito nabubuksan lang kapag nandito lang si Ophelia. Pero may kung ilang taon lang hindi nagagawin rito si Ophelia. Siguro ho eh. Punong-puno na nasapot ang gagamba ang loob nito. Siguro nga. Alam mo, Rafael, meron tayong magagamit na kabayo dyan eh. Kung gusto mong libutin ang asyenda. Hindi ako marunong mga bayo eh. Kailangan mag-aral pa ako. Sandali ng bato.
Tuwing pagmamasdan kong larawan ito ni Julio, ay parang hindi ako makapaniwalang wala na siya. Ako rin ho. Parang ayokong maniwala na sumakabilang buhay na siya. Alam niyo, Tia Edad, meron kayong bisita at magugulat kayo kung sino. Sino? Buenas tardes, Doña Edad. Antonio! Señora. Nakakagulat ka, Antonio. Bigla-bigla ka kumawala. Bigla-bigla ka rin kung lumitaw. Kay tagal mong hindi nauwi. Nang ibang bansa ka ba o ano? Hindi po, Señora. Naging abala lang po. Sa profession mo? Sa profesyon ko po. At sa negosyo. At nasa negosyo ka rin pala. Ano naman negosyo? Lupa po. Real estate. Aba, magaling na negosyo yan. Wala po yata si Ofelia. Nasa simbahan. Alam mo naman na siyang rekamadera. At kung minsan, umaga at hapon nasa simbahan. Dinadalaw ang mahal na birhen. Pero darating na yun, maupo ka. Alam mo ba na si Don Julio Opo. Pero nasa Iloilo ako noon. Huli na nang mabalitaan ko kaya hindi ko na nagawang umuwi para makipaglibing. Pero huli man, ay tanggapin niyo ang aking pakikiramay, Senyora. Kamusta naman ang pamilya mo? Siguro marami ka ng anak. Nakakahiya pong sabihin pero binata pa ako. Siya nga? Paano nakaganoon? Siguro dahil sa masyado akong naging abala sa aking trabaho. Pareho kay ni Ofelia. Dalaga pa rin siya. Oh, ayan na siya. Kumusta, Ofelia? Dispensa, Antonio. May kwento ko sa'yo. Nagkasakit si Ofelia. At mula noon, naging ganyan. Matatakutin at madalas na parang wala sa sarili. Anong sakit? Hindi malaman. Hindi ba meron tinatawag na sakit na lihim? Ganoon na siguro yun. Kailan pa ho yun? Matagal na. Meron na sigurong 7 taon. Magtsokolate ka muna, Antonio. Salamat, Senyora. Nagabala pa kayo. Nakaalis na si Antonio. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo man lamang siya binati. Ewan ko ba, Mama? Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina. Para bang nawala ako sa aking sarili.
Pipilitin po namin matapos. Hindi ko na nakikita si Serafin. Namatayan ho ng anak ha. Hindi ho ba nakapagpapasabi sa inyo? Namatay? Kailan ho namatay? Kagabi ho, napulmonya. Saan ho ba ang bahay ni Serafin? Diyan lang ho sa may libis. Pagitan ho ng 2 punong mangga. Salamat ho. Alam mo ba hanggang ngayon ay binata pa si Antonio? Inabala raw siya ng kanyang profesyon at negosyo, kaya nalayo sa isip niya ang pag-aasawa. Pero damdam ko'y ikaw ang dahilan. Hindi siya makalimot sa'yo. At noon pa, na kung sakali, wala akong tutol sa kanya. May pinag-aralan, may matatag na kabuhayan, at kauri natin. At saka malaki na rin ang hirap niya sa pangliligaw sa'yo nung araw. Hindi na ako siguro mag-aasawa, Mama. Narinig ko na naman sa'yo yun. Huwag ganon, Ophelia. Ang babae talaga nag-aasawa. Saka malay natin, baka yan ang makapagbago sa buhay mo. Saka tignan mo, Iha. Hindi ko pa alam kung gaano pang itatagal ng buhay ko. Napakahirap ng magiging katayuan mo kapag napag-isa ka. Gaya ng sinabi ko, hindi na siguro ako mag-aasawa. Pero kung sakali, hindi kay Antonio. Paano kaya, Doktor? Mas mabuti kung ibalik siya sa ospital. Pero yun man, parang humabahaba lamang ang kanyang buhay. Sige, alis na ako. Magandang hapon ho. Maupo ka. Maliwanag ba sa'yo ang ating mga patakaran sa pagpapautang? Oo. Bawat kasama natin ay may hangganan ng pinakamalaking mauutang ayon sa kakayahang magbayad tuwing anihan. Alam ko. Ano itong 120 pesos na kinuha ni Serafin Ramos? 250 ng kabuang utang niya. Sobra ng 100.